Mga kapatid, palakpakan natin sila Manong Ted Filon at DJ Chacha. Ang bilis talaga ng panahon, lalong-lalo na kapag umiinit na ito. Mga kapatid, huling Lunes ng buwan, pero meron pa rin ba tayo dyan? Yan ang tanong ng karamihan. At sa isang iglap, isang buwan na naman ang lumipas, mga kapatid. Pero kambyo po tayo sa oras na alam na ng inyong mga orasan. At pag-usapan natin ang kabataan. Ang kapusukan ay karaniwang likas na raw sa kabataan. Pero ang kamusmusan ay nasasayang lang din sa kabataan. At ang kahirapan ay madalas kadenang bumibihag hanggang sa susunod pang mga henerasyon. At sa patalim kumakapit ang taong nalulubog sa kumunoy ng desperasyon. Apat na magkakaibang kasabihan, pero magsasanga-sanga sa ating kwento, mga kapatid, ngayong Lunes Santo. Maaaring sabihin na tungkol ito sa isang dalagitang matigas ang ulo, dahil mas pinairal ang puso kesa ulo. Pero higit pa ito sa kwento ng pagre-rebelde ng kabataan sa mga magulang. Na si Amora ay may matututuhang leksyon habang maaga pa labang. At sa kanyang malalim na karanasan, ay may malalim na ituturo sa kanya ang kapalaran. Singlalim ng sugat na iniiwan ng patalim. Ang kwento natin ngayon ay sinulat po ni Ginoong Krishna Senga tungkol sa 16 anyos na si Amora. Etong si Amora, sa ating pambungad na eksena ay maaabutan natin na pinaggagalitan ng mga magulang niya. Na si Amora ay nahuhumaling sa kanyang pinsang buo na si Nilo. Kung ano maging kapalaran ng magpinsang ito, mga kapatid, at kung anong kinalaman ng kwentong ito sa mahal na araw. Ngayong Holy Week, mga kapatid, atin na pong simulan dito po sa Sana Lord ang isang radio drama na pinamagatang Isang Kandila para kay Amora. Halika nga rito, Amora. Bakit po, Inay? Bakit po? Ano pong kasalanan ko? Ano yung nababalitaan namin ng nanay mo na may boyfriend ka na? Inay, ano pong boyfriend? Wala po akong boyfriend. Huwag mo na ikaila pa. Alam na namin ang tatay mo na may boyfriend ka na. May nakapagsabi sa amin. At napatunayan na rin namin ang totoo yon. Pero, Nay... Halos dugot pawis ang ibinuhos ko sa trabaho. Para lang makapag-aral ka at matustusan yung mga pangangailangan mo. Tapos, heto, ikaw imbis na mag-aral na mabuti, naglalandi ka lang. Anong klaseng anak ka, ha, Amora? Inay, nagmamahalan po kami ni Fred. Nagmamahalan? Ilang taong ka lang ba, ha? 16 ka lang! Batang-bata ka pa para pumasok sa ganyang pakikipagrelasyon! Tama ang itay mo. Masyado ka pang bata para magmahal, Amora. Kaya kami naghihigpit ng inay mo sa'yo kasi gusto naming makatapos ka ng pag-aaral. Kaso ano to? Mas inuuna mo pa yung paglalandi mo kaysa sa pag-aaral mo. Hindi kita pinalaking malandi, Amora. Tandaan mo yan! Hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo, Amora. Ginawa ko ng lahat ng klase ng pangaral para hindi ka lamang mapariwara. Isipin mo, paano na lang kapag nabuntis ka ng boyfriend mo, ha? Sisirain mo lang ang buhay mo, anak. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa kahihiyan. Inay, Kapag nasa tamang edad ka na at nakatapos ka na, hindi ka na namin pipigilan pa ng inay mo na magmahal ng kahit sinong lalaking gusto mong mahalin. Pero habang bata ka pa at nasa puder ka pa namin, kailangan sumunod ka sa mga gusto namin, Amora.
Magkaroon ka naman ng pangarap sa buhay mo. Hindi yung pagbo-boyfriend yung inaatupag mo. Hindi ko po kaya. Hindi. Mahal ko po siya. Huwag ka nang matigas ang ulo, Amora! Hiwalayan mo na yung boyfriend mo! At kapag hindi mo hiniwalayan niyang si Fred, sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Kilala mo ako, anak! Hello? Amora? Fred. Ako nga to. Teka, bakit ka umiyak? Anong problema? Fred. Alam na ng mga magulang kong tungkol sa atin. Ha? Ganun ba? Eh, anong sabi nila? Teka, pinagalitan ka ba nila? Sinaktan ka ba nila? Ano? Fred. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Ano? Teka, Amora naman. Akala ko ba mahal mo ko? Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na ipaglalaban natin ang pagmamahalan natin? Maghiwalay na tayo. Tama na. Walang patutunguhan tong relasyon natin. Tinakot ka ba ng mga magulang mo, ha, Amora? Fred. Amora naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, Fred. Pero, hiwalay na tayo. Amora, mahal mo ako, di ba? At alam ko, nararamdaman ko na mahal mo ako. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag tayong magpatalo sa mga magulang mo. May kausap ka na naman sa cellphone mo. Akin na nga yan. Tay! Ibalik niyo sa akin ang cellphone Ako na ang ko, ha? kakausap sa siraulong to. Hoy, Fred. Tigilan mo na yung anak ko, ha? Mga bata pa kayo para isipin yung pagbabahala na yan. Sa ayaw o sa gusto ninyo, maghihiwalay kayong dalawa. Pero sir, mahal ko po ang anak niyo. Wala akong pakialam kung mahal mo si Amora o hindi. Basta hiwalayan mo siya. Tigilan mo na yung anak ko. Ngayon, kung talagang mahal mo siya, hihintayin mo muna siyang makapagtapos ng pag-aaral. Pero sir, Walang pero-pero! Tigilan mo na ang anak ko. Ngayon, kung susuwayin mo ang mga utos namin, eh sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Aba, sino kaya itong tumatawag? Teka, masagot nga. Hello? Insan, si Nilo to. Yung chatmate mo sa Facebook. Ikaw pala, Nilo. Buti naman at napatawag ka. O bakit parang malungkot ka yata? Teka, ito ba yung kinikwento mo sa akin na pinahiwalay ka na tito at tita dun sa boyfriend mo si Fred? Oo. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on. Ang masakit pa, si Fred mukhang nakahanap agad ng bago. Kaya pala hindi na siya naghahabol pa sa akin. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako eh. Tutulungan kita mag-move on. Ha? Eh, teka. Nilo, ano na palang balita sa'yo? Ayos lang naman ako. Napatawag ako sa'yo kasi, alam mo, namimiss na kita, Insan eh. Namimiss ka dyan? Ewan? Ay, alam mo, Nilo, hindi pa rin talaga ako makapaniwalang magpinsan tayong dalawa. Kasi matagal tayong hindi nagkita, kaya hindi mo ako matandaan. Mga bata pa kasi tayo nang lumipat kami sa probinsya eh. Kaya naman kita nahanap sa Facebook kasi sabi ni Mama, hanapin ko rin sa Facebook yung mga magulang mo. At yun nga, ikaw na hanap ko. Eh, kaya pala, Mora. Bala kong lumuwas papuntang Maynila eh, para mag-aral. Kaya magkikita na tayong dalawa. Talaga? Oo. Naku, Nilo, excited na ako. Ako rin. Basta, Insan, sabihin mo sa akin kung kailan ka luluwas ng Maynila, ha? Para mapaghandaan ko ang pagkikita natin. Buti naman, Nilo, at napagpasya ng mga magulang mo na dito ka mag-aral sa Maynila. Oo nga po eh. Buti po Tita Lina at pinatuloy po ninyo ako dito sa bahay ninyo. Imbis na mag-dorm ka pa, dito ka na lang tumira para menos gastos sa mga magulang mo. Salamat po Tita. Si Amora po. Nasa itaas, teka lang, tatawagin ko. Amora! Amora! Bumaba ka dito!
Nandito na ang pinsan mong si Nilo. Opo, Ma! Pababa na po! Nilo! Amora! Nakita na tayo sa wakas! Buti at napasyal ka sa amin. Oo nga eh. Amora, anak. Dito muna titira ang pinsan mo habang nag-aaral siya dito sa Maynila. Talaga po? Eh di ayos. Masaya ako, Nilo, at magkakasama na tayo. Tamang-tama, Nilo. Pababantayan ko na rin sa'yo si Amora. Ang dami kasing naniligaw dyan sa anak ko eh. Gusto ko ilayo mo siya sa mga manliligaw niya. Naman. Gusto ko kasing mag-focus ka sa pag-aaral mo, Amora. Po kayong mag-alala, Tita Lina. Ako pong bahala kay Amora. Nasaan na kaya si Nilo? Anong oras kaya siya dadating? Kanina pa ako naghihintay dito. Ay, sana dumating na siya. Amora! Amora! Sorry, nalate ako. Okay lang yun. At least dumating ka. Hanggang ngayon pa rin ba, hindi ka pa rin naniniwala na magpinsan tayo? Masyado ka kasing gwapo para maging pinsan ko lang. Yun ang pinakamagandang gwapo. Type mo ako na. Bakit naman kita magiging type? Pinsang buo kita. Incest yun, no? Kasin mo ko, kasintahan, pwede yun. Hindi mo ako type? Bakit sabi mo sa akin dati sa chat, kung hindi mo lang ako pinsan, baka ginawa mo na akong boyfriend? Umami ka, Amora. Crush mo ako, no? No? Ay nako, ewan ko sa'yo, Nilo. Ay, sana hindi na lang tayo naging magkasin. Ha? Para kasintahan. Ay nako, Para ano? para ano? Para pwedeng maging tayo. O anak, buti naman at bumangon ka na. Ang tagal mo ding natulog ah. Nabuyat po kasi ako sa sobrang dami ng projects na tinapos ko. Ma, si Nilo po. Umalis na si Nilo kanina pa. Ha? Bakit daw po siya umalis ng maaga? Sabado po ngayon May date daw sila ni Selena ngayon. Date? Sino daw po si Selena? Ang natatandaan kong kwento sa akin ni Nilo ex-girlfriend niya yung Selena. Mukhang nagkabalikan na silang dalawa. Bakit ganitong nararamdaman ko? Di naman ako dapat magalit kay Nilo na kasama niya ang Selena na yun Pero bakit parang nagsiselos ako? Ano kaya itong nararamdaman ko? Di kaya nagsiselos ako kasi mahal ko na si Nilo. Naku, hindi pwede. Hindi ko pwedeng mahalin si Nilo. Hindi ko pwedeng mahalin ang sarili kong pinsan. Salamat Efren at nakauwi ka na ng ligtas. Nagpas 2 taon din ako sa Taiwan. Ay, namiss ko kayo ni Amora. Siya nga pala, nasaan ang anak natin? Pumasok sa eskwelahan. Mamaya pang 4:00 ng hapon ang uwi nun. Tito Efren! Woo! Uy, kumusta na po? Oh, dito pala si Nilo. Ako po, si Nilo Boy! Nakiusap sa akin si Lena na dumito muna si Nilo sa bahay natin habang nag-aaral siya dito sa Maynila. Masipag yung batang yan. Siya nga ang madalas kong katulong dito sa mga gawaing bahay pag walang pasok. Mahilig din po ako mag-stitch, kaya po ang tawag nila sa akin, Nilo and Stitch. Mabuti naman kung ganon. Isa nga pala, Nilo. Kumusta naman ang mama Lina mo? Ayos naman po si Mama. Kakatawag ko lang po sa kanya kahapon. Ang papa mo. Nahanap mo na ba? Hindi na po ako maasa na mahanap ko yung lalaki na kabuntis kay Mama. Pero Nilo, hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin kung sino ang ama mo. Ayaw sabihin ni Lena kay Linda ang totoo. Nirerespeto ko naman ang desisyon ni Lena kung ayaw niya yung sabihin sa akin. Privacy na rin sa kanya. Maloko po yung tatay ko ngayon Kaya nga po siguro Nilo ang pinangalan sa akin Para Nilo, loko. Pero alam nyo, masaya po at kompleto ng buhay ko. Kahit na hindi ko nakagisnan ng totoo kong ama. Siya nga pala Nilo. Mamaya sunduin mo ulit si Amora sa eskwelahan, ha? Opo tita, sisiguruhin ko po na walang makakaporma sa kanya na ibang lalaki. Amora, napapansin ko kanina mo pa ako hindi pinapansin. So, may problema ba? Naku, lalim na. Galit ka ba sa akin? Uy, Amora,
Sabihin mo naman sa akin, ba't ka ba nagkakaganyan? Hindi ako sanay. Nagkabalikan na kayo ni Selena? Ha? Si... Amora naman, magkaibigan lang kami ni Selena. Talaga? O, huwag mo naman akong pandilatan. Huwag mo sabihin sa akin pinagseselosa mo si Selena, ha? Huwag ka magselos kay Selena. Kaibigan ko lang yun. Maniwala ka sa akin. Ba't naman ako magsiselos? Wala namang dahilan para magsiselos ako, no? Oy. Hindi ako manhid, ha? Nararamdaman ko. Ayan, yung mga ganyan-ganyan mo, nagsiselos ka eh. Ha? Anong kalokohan to, Nilo? umami Hindi ka na. ako nagsiselos Oh, kasi sus. una sa lahat, anong dahilan para magselos ako? Hindi naman kita boyfriend, ah. Tsaka, uy, magpinsan tayo, no? Kahit minsan eh, di pumasok sa isipan ko na makipagrelasyon sa kadugo ko. Talaga? Oy, Amora, kahit na itanggi mo, alam ko may pagtingin ka sa akin. Hindi ka ba nandidiri dyan sa sinasabi mo? Hindi, doktor ako, paglaki ko. Wala akong diri. Dapat ako nagtatanong yun sa'yo eh. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin pero iba'y pinapakita ng kilos mo. O ano, Amora? Umamin ka. May gusto ko sa akin, di ba? Gusto mo ako na? Okay, fine. Oh. Gusto kita. Yan! In love ako sa'yo. Oh. Ano? Ha? Masaya ka na? Teka, in love ka? Amora? Oo, Nilo. Mahal kita. Masaya ako kapag kasama kita. Ikaw ang kumukumpleto ng araw ko. Alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Alam mo ba, ikaw ang pinapantasya ko sa mga panaginip ko. Ikaw palagi ang kasakasama ko. Niyayakap, hinahalikan. Alam mo ba, parang nga akong baliw sa kaiisip sa'yo eh. Talaga? Kaya oo, Nilo, nagsiselos ako kapag may kasama kang ibang babae. Amora? Gusto ko, ako ang babaeng kasama mo, wala nang iba. Sa edad na 16, parang alam na ni Anora ang gusto niya, ang nais niyang maging kapalaran. Sigurado na siya sa nais niyang kinabukasan. Pero may malalim na dahilan kung bakit ang mga kabataan sa ganyang edad pa lamang ay hindi pa pinapayagan na sumali sa halalan. Dahil sinasabi ng siyensya, ay malamang hindi pa ganap ang pagkakabuo ng kanilang utak. Sapat na upang gumawa ng mahalagang desisyon. At ngayon mukhang ang mga magulang niya ay tila may mga punto kung ibabase na lamang sa pagkahumaling ni Amora sa pinsang buo na si Nilo. Mga kapatid, kung saan mauuwi ang kwentong ito. Isa na namang Lunes, mga kapatid, ang huling Lunes ng Marso. Welcome po sa paborito ng radio drama program na nagiging banal kung kinakailangan at may leksyon na palaging iniiwan. Sino ka man, saan ka man, magkano man ang pinapakarga mo sa iyong sasakyan na petrolyo. Ito po ang programang Sana Lord, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Lord De Vera. Hindi po kasali sa crisis committee na binubuo nung taga Malacanang na nagsasabing wala tayong krisis, wala tayong problema, pero nagbuo ng crisis committee. Mga kapatid, hanggang alas 11:30 tayo magkikwentuhan. Aminin na niya. At dito po sa programang Sana Lord ay gaya po ng mga nakaraang mga radio drama natin na pangmalakasan, abay hindi lang po para sa tenga, kundi napapanood rin sila kung paano binobosesa ng mahuhusay na voice actors ang mga dula natin, mga kapatid. Kaya punta lamang po sa ating Facebook page o sa YouTube channel, hanapin lang po ang 105.9 True FM. Maging sa Signal TV Channel 19 at sa Satellite Channel 19, nandyan mapapanood ang mga programa natin, mga kapatid. Ngayon pa lang po, nakikiusap na po ako na baka naman sa mga nakatutok sa Facebook or sa YouTube, pakipindot na lang po yung share. Baka naman. Para mas marami tayong makasama. Hindi ho ba? Mas maraming kakwentuhan, mas tatagal pa ang ating programa. Alright? At si Catherine Cristobal ay lalong sasaya. Ano yun? Okay, mga kapatids. Sa oras na alam nyo na yon, kami po muna yung mambibitin. At
At sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Good night. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Nagbabalik mga kapatid ang paborito niyong radio drama program mula dito hanggang sa kahuli-huling distrito ng Bulacan. At sa kabilang bahagi pa ng Kalawakan mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. Lord de Vera po ang inyong lingkod. Hamak na nagpapadaloy lamang sa tunay na bida sa ating palatuntunan. At yan po ang, siyempre, radio drama natin ang mga pangmalakasan talaga. Di ba? Ginong Ryan Barrion at Ginong Saito Hanley. Kamusta kayo mga sir? Alright. Nagbabalik ang Sana Lord. At sa lahat po ng mga nakabakasyon na ngayon pa lamang. Grabe kayo. Maawa. Hindi ba kayo naaawa sa mga iniwan ninyong mga katrabaho? Mga katrabaho na walang pambayad sa bakasyon. Kung saan man yun. Teka, Na 6,000 pesos ang surcharge ng airline ticket papunta sa ibang bansa. Ba? Sana all ay kayang-kaya puntahan ang pupuntahan ng mga nag-advance taping tulad ni Ginoong Alvin Maanyo. Hindi pala. Mga kapatid, alright. Balikan na po natin ang ating kwento baka saan pa mapunta ang usapang ito. Sa sobrang paghihigpit daw ng mga magulang, ang rebeldeng anak ang kakauwian. Pero anumang higpit ng mga magulang ay walang panama sa tigas ng ulo nitong si Amora. Hindi nila kayang hadlangan para mabaliw itong si Amora sa sariling pinsan. Pinsang buo, as in. Pero uso naman noon yan eh. My goodness! Oo. Diba? Si Manuel Quezon nga at ang asawa niyang si Doña Aurora ay magpinsan. Tanggap mo yan. Marites ka. Maging sila President FDR Roosevelt, pinsan niya si Eleanor. Ano pa ba si Edgar Allan Poe. Ayan. Aray. Pinsan niya rin ang kanyang napakasala. Napakarami pa niyan. Alright. Pero ngayong alam na ni Amora at Nilo ang nararamdaman nila para sa isa't isa, itutuloy pa rin ba nila ang relasyong ito kahit alam nila na bawal? Mga kapatid, kung ano pong susunod na mangyari, ito na po ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Ginoong Krishna Senga dito po sa Sana Lord ngayong huling Lunes ng buwan ng Marso. Isang kandila para kay Amora. Nilo! Nilo! Ising ka ba, Nilo? Bakit, Amora? Anong kailangan mo? Uy, teka. Namumulo yung mga mata mo. Wala, huwag ka na. Iiyak ka ba? Huwag ka na. Wala akong pakialam doon. Ano ba kailangan mo? Hindi ako makatulog eh. Ha? Kaya ka ba umiiyak dahil kay Selena? Ay na makipagbalikan sa akin ni Selena, Amora. Ang sakit. Mahal na mahal ko, pero binaliwala lang niya ako. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong sayangin ang luha mo sa kanya, Nilo. Kung hindi ka kayang mahalin ni Selena, nandito naman ako para mahalin ka. Pero Amora... Nilo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. May hinalaga mo. Pero magpinsan tayo. Eh ano ngayon kung magpinsan tayo? Malito, Amore. Kung malito, bakit hinayaan ng tadhana na mahalin kita? Nilo, wala akong pakialam kahit na magpinsan pa tayo. Basta alam ko sa sarili ko na mahal kita. Pero Amora... Amora,
Baka mahuli tayo ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Tulog na sila. Kusap, lumabas ka na ng kwarto ko. Hindi, Nilo. Hindi ako lalabas hanggat hindi ko napaparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Nilo, Please, Amora, lumabas ka na ng kwarto. Tama na. Lumabas ka na ng kwarto ko. Baka gising mama mo. Abutan niya tayong ganito. Nilo, please huwag ka nang umiyak. Kalimutan mo na si Selena. Sarap, pero dito pa. Pero tama na si Lina. Nadadarang na ako eh. Hindi si Selena ang iniiyakan ko. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na iniiyakan mo yung nangyari sa atin. Nilo, walang masama sa ginagawa natin. Wala talaga. Sarap, pero magpinsan tayo eh. Nagsiping tayo kahit na magpinsan buo tayo. Hindi ka ba nanidiri sa ginawa natin? Bakit ikaw ba nandiri kanina sa ginawa natin? Hindi, masarap nga. Amora naman. Alam kong nagugustuhan mo rin. Diba? Naku, magpinsa kasi ako eh. Nilo, Tama na. total naman nangyari na to. Bakit hindi na lang natin gawing opisyal yung relasyon natin, ha? Amora, paano mo nakukuha sabihin sa akin yan? Lumayo ka nga muna, hindi ako Sandali lang. Yung ginagawa natin, hindi tama to eh. Ano ba yung sabi mo gusto mong magkaroon tayo ng relasyon? Sa palagay mo, bakit ka pa papasok sa isang relasyon na alam mo sa simula pa lang isa na malaking pagkakamali? Amora, anak. Bakit po, ma? Nag-away ba kayo ni Nilo? Ha? Hindi po. Bakit nyo naman po naisip na nag-away kami? Napansin ko kasi na hindi kayo nagkikibo ang dalawa. Lalo na nung umalis siya kanina. Ano, may tampuhan ba kayo? Wala po, ma. Baka lang po busy masyado si Nilo sa pag-aaral niya. Anak, magtapat ka nga sa akin. May relasyon ba kayo ni Nilo? Ha? Ma naman. Paano kami magkakarelasyon? Magpinsan po kami. Naku, hindi po mangyayari yun. At least sa'yo ko na mismo narinig yan. Ma, bakit yun naman po naisip na may relasyon po kami ni Nilo? Wala lang. May naramdaman kasi akong kakaiba sa inyong dalawa. Amora, tandaan mo, mali ang pakikipagrelasyon sa pinsan mo, ha? Lalo na kay Nilo. Kahit kailan hindi magiging tama ang isang mali. Nilo, anong ginagawa mo? Naglilinis ng garahe. Ikaw, anong ginagawa mo? Umalis si na mama at papa, pero kanina tinanong ako ni mama kung may relasyon daw tayong dalawa. Ha? Naku, yan na. Naghihinala na. Amora, ayoko ng gulo. Ngayon mo pa sasabihin yan sa akin pagkatapos na nangyari sa atin ng isang araw? Ano kasi, sinamantala mo yung kahinaan ko eh. Lalaki ako, marupok ako. Wala akong nagawa sa pang-aakit mo sa akin. Amora, marami naman lalaki dyan eh. Bakit ako pa nagustuhan mo? Hindi ko alam, Nilo. Basta kung ano ang dinidikta ng puso ko, sinusunod ko. Dinidikta mo, dinidikit mo pa. Ano ang gagawin ko? Paano ko malaman ng mga magulang mo ang tungkol sa atin? Ano sasabihin mo sa kanila? Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Sorry, Amora. Pero parang hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo sa akin. Ano kaya itong nangyayari sa akin? Bakit kaya ang sama ng pakiramdam ko ngayon? Kanina pa ako parang nasusuka. Tapos, nahihilo din ako. Hindi naman siguro to dahil sa nakain ko kaninang tanghali. Sandali. Hindi kaya buntis ako. Teka, makabili nga ng pregnancy test kit. Ito, bumili na ako ng pregnancy test.
para malaman ko kung buntis nga ba talaga ako o sadyang delayed lang ako. Ay, konting patak lang ng ihi ko. Ayan. Diyos ko, sana, huwag sanang mag-positive. Diyos ko, oh my God. Dalawang guhit ang lumabas. Ibig sabihin, hindi pwede to. Teka, buntis ako. Diyos ko, nabuntis ako ni Nilo. Nilo, salamat at hinintay mo ako. Kumusta ka na? Saan ka na nakatira? Kay Tito Leroy sa Ubando. Kahit malayo sa koleyo yung pinapasukan ko, okay lang. At least malayo ako sa tukso. May problema tayong dalawa. Ha? Nilo, Ano? buntis ako. Ano? Buntis ka? Pero Nagbunga yung pagmamahalan natin. Ano, handa mo na ba akong panagutan? isang ano lang naman, Amora. Nandito na sa sinapupunan ko ang anak natin. Wala nang atrasan to, Nilo. Hindi ko to ipapalaglag. Pero isang ganun, paano mo aaminin niya sa mga magulang mo na ako, sarili mo pinsan ng ako ang ama? Magtana na lang tayo. Amora. Sa totoo lang, natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko oras na malaman nilang buntis ako. Baka mapatay pa nila ako. Kaya Nilo, pakiusap. Sige na, itahanan mo na lang ako. Mamuhay tayong dalawa na magkasama. Malayo sa mga magulang ko. Pero kasi, Mahal na mahal kita, Nilo. Hindi ko matatanggap sakaling ilayo ka nila sa akin. Kaya pakiusap. Kahit na lumuhod pa ako sa'yo para magmakaawa gagawin ko. Nilo, sige na. Teka, wag ka lumuhod. Tumayo ka rito, wag kang lumuhod. Baka masundan pa yan. Wag ka na umiyak ha. Sige na, pumapayag na ako sa gusto mo mangyari. Pumapayag na ako. Amora, anak, bakit hindi ka pa lumalabas ng kwarto mo? Ano ba, malilate ka na sa eskwelahan. Linda, anong problema dyan? Pakikuha nga yung susi ng kwarto ni Amora. Sige, eto na, kukunin ko na. Bilisan mo, Efren, dali. Eto na yung susi. Efren, wala dito si Amora. Linda, wala yung ilang mga gamit ng anak mo. Tuko, Efren, lumaya si Amora. Lumayas ang anak ko! Talaga? Magpinsang buo kayo? Opo, Kuya Vic. Magpinsang buo nga po kami. Pero nagmamahalan po kami. Ewan ko lang sa batas natin kung pwedeng ikasalang magpinsang buo. Ano naman ang reaksyon ng mga magulang nyo sa relasyon nyo? Nabuking ba kayo? Hindi pa, Kuya Vic. Siguro ang alam lang nila tito at tita, lumayas si Amora sa kanila. Yun lang. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Oo nga po eh. Malalaman at malalaman nila ang totoo. At teka, ano pang plano nyo ngayong nandito na kayo sa Maynila, Nilo? Saan na kayo titira niyan? Kuya Vic, kasi ang totoo po niyan, wala po kami matitiran dito sa Maynila eh. Naku, patay tayo dyan. Kaya nga po. Akala ko kasi may kamag-anak kayo dito kaya pumayag ako na isama ko kayo dito. Pasensya na po, Kuya Vic. Pero pwede po bang tumira muna kami sa inyo? Naku, alam niyo namang maliit lang tong bahay ko. Nasa ilalim pa kami ng tulay. Tapos, siyam kami nagsisiksikan dito. Okay na po, pwede naman kaming pansamantala lang po, Kuya Vic. Maghanap din po kami ni Amora ng ibang matitiran. Oh, sige. Hindi po kami makakasikip dito. Pumapayag ako. Pero kailangan mag-ambag din kayo ng renta namin dito, ha? Wala pong problema, Kuya. Maghanap po agad ako ng trabaho bukas. Basta hindi po kami magiging pabigat sa inyo. Oh, bakit para malungkot ka? Hindi mo ba gustong tumuloy dito? Nilo, sigurado ka bang okay lang kina Kuya Vic na tumira tayo dito? Alam mo na, maliit lang tong bahay nila. Tapos, siyam na ang nagsisiksikan dito. Tatagdag pa ba tayo? O di 11. Ayos lang yun. Narinig mo naman yung sinabi niya, okay naman basta mag-aambag tayo ng renta eh. Pero tingnan mo naman kung saan tayo pupwesto.
Isang hakbang lang, banyo na agad. Hindi naman sa nag-iinarte ako dahil mahirap lang din kami ni Mama ha. Kaso Nilo, hindi ako sanay sa ganito. Masanay ka na, okay lang yan. Ayaw mo nun, sa hakbang, banyo na agad, mabilis tayong... ayaw mo ba nun? Sige, kung ayaw mo, ibabalik na lang kita sa mama mo. Huwag na tayo magtanan. Ano? Ano ka ba? Nandito na tayo, ituloy na natin to. Uy, naman pala eh. Kung ganun, magtiis ka na. Huwag ka na mag-alala. Makaahon din tayo. Sarap ito ah! Uy! Dami ka na! Hoy, Oo nga. huwag kayong magagawa sa pagkain. Ginaisa lang! Ay, gina! Hindi ko kayo pinalaking mapatay gutom, ha? Ay, gutom ba Amora, ko? Uy! bakit hindi ka pa kumakain? Uy, ano ba na? Kumain ka na, Amora. Huwag ka na mahiya. Pagpasensya mo na yung ulam naming itlog at mantika. Ayos lang Kuya Vic. Kakain na ako. Siya nga pala, Nilo. Kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Nabigo na naman ako maghanap ng trabaho, Kuya Vic eh. Ganun ba? Huwag kang sumuko. Makakahanap ka rin ng trabahong aakma sa'yo. Kung gusto mo, ipapasok kita sa construction. Naghahanap kasi ng tauhan yung kaibigan kong foreman. Ay, oo nga pala. Hindi ka pala pwede sa trabahong babad sa araw. Hinihika ka nga pala. Opo, ganito pala kahirap ang buhay, lalo na kapag bumukod sa magulang mo, no? Oo, mahirap. Pero masasanay ka rin. Darating naman tayo sa puntong kailangan na natin bumukod sa ating mga magulang para harapin ang buhay ng mag-isa. Yun nga lang, masyadong napaagay yung sa inyo ni Amora. Nilo, 2 buwan na tayong nakikitira kay Kuya Vic. Nahihiya na ako sa kanya at sa pamilya niya. Kasi Nilo, pakiramdam ko, nagiging pabigat lang tayo sa kanila. Sinisikap ko naman makahanap ng trabaho, Amore. Kaso nga, ang tanong kailan? Hanggang kailan nila tayo papasanin? Paano na lang kung magsawa na sila sa atin at paalisin dito sa bahay? Saan mo ako ititira? Tira? Ititira? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Hindi ko alam. Huwag mo nga akong sigawan, Nilo. Masyado ka kasi matanungin, nakakairita ka. Aba, dapat lang na magtanong ako sa'yo. Ikaw ang lalaki, no? Magpakalalaki ka naman. Anong plano mo ba sa buhay natin, ha? Habang buhay na lang ba tayong ganito, Hindi ha? porket akong lalaki, ako lang mag-iisip para sa buhay natin, no? Kumilos ka rin, tulungan mo ako, hindi umaasa ka lang sa akin. Teka. Anong sabi mo? Oo. Ako? Oo. Hindi kumikilos? Oo. Hoy, Nilo, naghahanap din ako ng trabaho. Sus. At lalong hindi ako umaasa sa'yo. Nagkataon lang na pareho tayong naghihirapang maghanap ng trabaho, no? Naku, akala ko pa naman may plano ka para sa buhay natin pero nagkamali ako. O ano? Ano ngayon? Gusto mo na bumalik sa mama mo? Sige, babalik kita sa kanya. Ano? Ano, Mora? Oh, kita mo? Hindi ka na nakapagsalita. Natulala ka na. Oh. Dahil hindi yan ang gusto kong marinig sa'yo, Nilo. Ano pa bang gusto mo marinig mula sa akin? Pwede ba, Mora? Huwag mo ilagay sa akin na lahat ng sisis na nangyayari sa buhay natin, ha? Huwag ako. Sandali. Ikaw dyan na nagpumilit sa akin na makipagtanan. Talagang sa'yo ang sisi. Uy, huwag na tayo magsisiyan, Mora. Nagawa na natin to. Hindi na natin mababalik pang panahon. Natatakot lang kasi ako, Nilo. Ano na lang ang magiging buhay natin oras na mga anak na ako? Baka hindi natin kayanin. Amora, kakayanin natin. Gagawin ko lahat para sa inyo na magiging anak natin. Alam ko rin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amora, huwag ka nakabahan, okay? Pangako, darating ang araw, iaahon din kita sa kahirapan. Sa edad na 16 pareho, nangako itong si Nilo na siya'y magiging responsableng padre de pamilya. Tama! Ito'y mula nung magtanan silang dalawa. Kaya naman, hindi naman wag lang magtaka kung bakit maraming pagsubok ang dumarating sa kanilang dalawa. Alam ko ang ginagawa Pero hanggang kailan ang mga pagsubok na yan? Mga kapatid, sa puntong ito kami muna'y mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ko ng Sana Lord. Oh, my family.
My family. Oh my God. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, nagbabalik po ang programang Sana Lord. Sana po na-enjoy nyo ang ating programa. Sa lahat po ng mga uring mananahi, ingat-ingat lang po, baka matusok ninyo ang inyong mga daliri. Sa lahat din ng uring TNVS driver. Aba, nakatanggap na ho ba kayo ng, alam nyo na, ng ayuda? Wala. Sa tulad naman ni Ginoong Moe. Anumang ayudang matatanggap ni Moe ay dapat kunin agad ng kanyang asawa. I don't know, that was the Dahil chismis. mahirap na. Baka ipangkarga lamang yan ng unli load para sa Viva Max. Yun tanong ko, sagutin mo. Are you fucking my husband? O, ayan. Are you... Ano kayong king? Are you drawing my husband? Malamang yan yun. Alright, mga kapatid. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kahuli-huli ang Lunes ng buwan ng Marso. In fact, unang araw po ng Holy Week. Correct. Naging mahirap ang buhay ng batang nagsasama. Sina Nilo at Amora. Paano? Nagpasya silang magsama sa mature na edad na 16. Ayan naman ang malaking kalokohan. At napakabilis din ang panahon. Aba. 2 anak na agad ang meron sila. Una, Ang mga pangalan nila, Gian at, eto ka, itong krimen talaga sa spelling, Beby. B-H-E-B-Y, yan ang pangalan ng isa. Gian at Beby. Ganda ng una Gian, Italiano yung una Gian, Giancarlo, mga ganun. Pwede ba yun? Pero itong pangalawa, abay, pangkalookan talaga, Beby. Sino invento niyan? Hindi naging madali ang buhay sa kanila. Dahil 2 anak na, yung isa nga lang, napakahirap na Maraming pangangailangan. Ang kanilang mga supling na hindi nila kayang ipaubaya. True. Pero magkasama pa rin sila at lumipas ang 2 dekada, mahirap pa rin ang buhay nilang mag-asawa. Ano nangyari sa pangako mo, Nilo? Mga kapatid, ito na pong pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Krishna Sena. Isang kandila para kay Amora. Parang kailan lang. Mahigit 20 taon na kaming nagsasama ni Nilo. 2 na ang anak namin. Pero wala pa rin pagbabago ang buhay namin. Mahirap pa rin kami. Inay, bakit hindi pa po kayo kumakain? Naalala ko lang yung panahon na mahal pa ako ng tatay ninyo. Ang sweet niya sa akin. Pero binago yun ang kahirapan. Talaga po? Mabait po pala si Itay nun? Oo, mabait ang tatay ninyo. Noon. Sayang nga lang, hindi namin naabutan yun. Yung naabutan namin, lasenggo, sugarol, nananakit ng asawa at mga anak, irresponsable. Gian, alam kong malaki ang tampo mo sa tatay mo. Pero malay natin, baka magbago pa siya. Hindi na po magbabago si tatay. Sa loob ng 20 taon, hindi ko po siya nakitang nagsumikap para sa atin. Kaya nga po, inay, napilitan na akong magtrabaho sa edad kong 11. Kung sa bagay, anak, may punto ka. Ikaw ang halos bumubuhay sa amin. Pero matanong ko lang, ano ba talaga ang pinasukan mong trabaho? Sari-sari po. Kung saan ako magkaroon ng racket. Baka naman gumagawa ka ng illegal, ha, Gian? Hindi naman po. Oo. Bakit para nag-aalinlangan yung pagsagot mo, ha? Basta ma,
Sinisiguro ko po sa inyo, hindi po ako mapapahamak sa ginagawa ko. Naghahanap buhay ako para sa ating tatlo. Kung hindi kaya ni Itay na iahon tayo sa kahirapan, ako ang aahon sa atin sa kahirapan. Pangako po yun. Bakit ngayon ka lang? Kala ko sa beer house Ba't may angal ka? Oo, kasi naglulustay ka na naman ng pera. Mara, tumigil ka dyan ha. Kapag di ako napagtipisis, sisiguruhin ko sa'yo, ma-hospital ka. Ano? Ha? Namo mo ako? Ha? Ano? Sige! Sige, Nilo! Saktan mo ako! Saktan mo ako sa harapan ni na Gian at Bebe! Ba talagang Makita mo sa kanila kung gaano ka kasama! nauubos na talaga ang pasensya ko sa'yo, ha? Tay, tama na po. Anong tama na? Ha? Napipikon na ako dito sa nanay niyo. Lumayo ka nga sa akin, Gian. Lumayo ka. Baka hindi ko Nako, hindi ako makatiis sa'yo. Talagang ayaw mo pa. Tumabi ka nga. Hayop ka, Nilo! Anong karapatan mong saktan ang anak ko, ha? Sumusobra ka na sa amin! Ba talagang problema mo, ha, Amora? Gusto mo na naman ba makatingin ng suntok ko? Ano? Ha? Gusto mo? Gusto mo? Akala mo dyan. Maabuso na po kayo, Tay! O bakit, ha? Ano, Gian? Lumalabang ka? Ha? Kakasa ka na sa akin? Kakasa ka? Nilo! Huwag mong saktan ang anak ko! Hindi porket ikaw ang ama dito, ay maghahari-harian ka na rito sa loob ng bahay! Talagang nagkampihan pa kayong dalawa, ha? Ano? Ha? Anong klase kang tao, ha? Gian, tingnan mo yan sarili mo! Wala kang ibang alam kundi saktan kami ng anak ko! Araw-gabi, wala kang ginawa kundi ang umabuso sa kapangyarihan mo! Kung ituring mo kami, parang alipin! Dapat lang yan sa'yo, Amora. Asawa lang kasi kita. At kung mag-ari-arian man ako dito sa bahay, ano? Bakit? Karapatan ko yun. Isaksak mo yan sa kakarampot mong kokote. Pati ang pananakit mo sa akin, Ha? kasama sa karapatan mo, ha? Ganun ba? Oo. Bakit? May angal ka? Ha? May angal ka? Ha? Ano? Susumalngalin ko Sige! yung ano? Saktan mo ako! Sige. Ako lang naman ang kaya mo eh. Oo. Magaling ka lang manakit sa akin. Pero sa iba, wala kang sinabi. Talaga naghahanap ka ng away, ha? Pues pagbibigyan kita, talagang gusto ko na. Anong maawa? Pagkatapos mo akong ganyan, hihingi ka ng awa sa akin ngayon? Kasi hindi ako maawa sa'yo, ba? Ano ba? Sumusobra na kayo! Ay, Gian, hayop ka! Ano ako sinuntok, ha? Ikaw, Gian, gusto mo ng away, ha? Balik ka rito. Pasting man mo ang galit ko. Ito. Bawa ka sa anak mo. Huwag mo saktan ang anak mo, Nilo. Nakakita mo hinahanap mo? Ha? Isang beses pa pagtulungan niyo akong dalawa. Pagbubuhulin ko na kayo, hindi lang inaambutin niyo sa akin. Mga buwisit kayo! Inay, O, Gian, bakit hindi ka pa natutulog? nag-aalala lang po kasi ako sa inyo. Mahal niyo pa rin po ba si Itay hanggang ngayon? Mahal ko pa rin naman siya. Pero hindi na yung katulad nung dati. Siguro mahal ko siya kasi naaawaan na lang ako sa kanya. Nay, dapat po kayong maawa sa sarili niyo. Maraming taon na po kayong naghihirap sa piling niya. Baka siguro aasenso ang buhay natin kung wala na si tatay sa piling natin. Gian, Hindi na po magbabago si Itay. Binago na siya ng kahirapan. Kung ganito lang naman ang iaasal niya sa atin, hindi natin siya kailangan, Nay. Mag-move on na tayo. Umalis na tayo dito. kung pwede nga lang. Kaso, patay ng mga magulang ko. Hindi naman tayo pwedeng makitira sa mga kamag-anak natin. Nahihiya pa rin ako dahil alam na nilang pumatol ako sa pinsang buo ko. Maski ang mga magulang ko, alam na rin nila. Kaya hanggang sa mamatay sila ay kinahihiya nila ako. E di magsimula po tayo ng tayong tatlo lang ni Baby. Inay, ako po ang bahala sa inyo ng kapatid ko. Umalis na po tayo dito. Iwanan na natin si Itay. Total, pabigat lang siya sa atin. Inay,
sumama na po kayo ni baby sa akin. Sige anak, sasama na kami sa'yo. Hoy, Mora, ba't ka nag-iimpake ha? Saan pupunta? Nilo, Hindi ka alis ang bahay na to. Hindi ka alis dito. Akin yan. ano ba? Akin na. Aalis na kami dito. Sawang-sawa na kami ng mga anak mo sa buhay na binibigay mo sa amin. Manahimik ka. Dito ka lang, Mora. Walang aalis. Itay, hayaan nyo na kaming umalis dito. Dahil wala naman po kayong ginagawa para gumanda ang buhay namin. Ikaw, Gian, sumusobra ka na, sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Anak lang kita. Oo, anak nyo lang ako. Pero naging responsableng ama po ba kayo? Hindi, di ba? Hayop kang bata ka! Huwag mong saktan ang anak mo, Nilo! Sige na, payagan mo na kaming umalis at malaya mo nang magagawa ang gusto mo. Wala ka ng responsibilidad sa amin. Sige. Yan ang gusto niyo, ha? Sige. Umalis kayo lahat sa pamamahay ko. Hindi ko kayo kailangan. Layas! Layas! Inay, baby, magpasensya nyo na kung ito lang muna ang nakayanan ko, ha? Gian, ayos na tong kwartong inupahan mo para sa atin. Sapat na to sa ating tatlo. Oo nga po, kuya. Pwede na po ito. Maliwalas naman po ang kwarto, tsaka siguradong tahimik kasi wala na si Itay. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakaipon na ako, lilipat tayo sa mas malaki. Huwag ka rin mag-alala, Gian. Tutulungan din kita sa paghahanap buhay. Bukas na bukas, maghahanap ako ng pagkakakitaan. Kahit na tumanggap ako ng labada o maging tindero sa palengke. Para naman makatulong ako sa iyo, anak. Salamat po, Nay. Nako, kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Gian. Ay, marami ka ng sakripisyong ibinigay sa pamilya natin. Sige po, Nay. Magtatrabaho na po ulit ako. Teka, ano ba yung trabaho mo at palaging gabi ka umaalis ng bahay, ha? Nagwe-waiter po kasi ako sa isang KTV bar. Talaga? Baka naman binibenta mo yung sarili mo sa mga bakla at matrona kaya palaging malaki ang binibigay mong pera sa akin, ha? Hindi po bagay sa akin na maging callboy o matcha dancer. Hindi naman po ako gwapo. At saka, ang payat-payat ko. Basta, Nay, huwag po kayong mag-alala sa akin. Anak, kahit na mahirap tayo sana magtrabaho pa rin tayo ng marangal. Ayokong masira ang buhay mo. Huwag kang tumulad sa amin ng tatay mo na napariwara. Hold up to! Akin na yung bag mo! Ano ba? Ang bag ko! Huwag mong kunin ang bag ko! Hindi, wayo siya! Ako na lang ang hold upin nyo! Huwag dala isa! Sige. Akin na to. Akin ito, cellphone at tuwalin mo. Ano? Oh, ito na! Huwag mo lang kami sasaktan! Pare. Pare, pasensya na. Pero wala kami palalagpasin sa inyong dalawa. Dali! Ibigay mo na sa akin yung bag mo! Hindi pwede! Hindi ko bibigay sa'yo to! Huwag niyo bilhin. Gusto pa nito na sasaktan siya. Sige, pagbibigyan ka namin. Ito. Huwag mo sasaktan ang kaibigan ko! Ayok ka! Ryan, matama na! Huwag ka na lumaban, Ryan! Nasagad yung talagang pasensya namin, ha? Itong sa'yo! Ryan! Diyos ko po, Ryan! Alam mo kung sino ka Superman, ha? Babagsak ka rin pala sa bala. Ikaw! Akin yung bag mo! Ito na! Huwag niyo na kaming saktan! Pakiusap po! Hindi nyo kami pinirawan, di mangyayari sa inyo. Tara na! Umalis na tayo! Umakas ka na! Dali! Ryan! Ryan, Diyos ko! May tama ka sa balikat! Tulong! Tulong! Diba tayo ngayon, Gian? Ang laki na pinagbenta natin doon sa laptop at cellphone na nakuha natin doon sa dalawang hinold up natin kanina, pre. Medyo naaawa lang ako dun sa lalaking nabaril ko kanina. Mabubuhay pa kaya yun? Mabubuhay pa yun. Sa balikat mo lang naman siya tinamaan, pre. Hindi naman siguro tayo namukhaan nun, no? Oo naman, nakabonit tayong pareho tapos parehong naka-shades. Hindi na tayo mamumukhaan, pre. Malaki din tong 6,000 pesos na naparte ko sa'yo. Siyempre. Tamang-tama to sa amin ng nanay ko at kapatid ko.
Alam mo, pre, kahit ganito tayo, bilib ako sa'yo eh. Kasi palagi mong inuuna yung pamilya mo, no? Siyempre, mahal na mahal ko sila. Lalo na si inay. Alam mo, Marlon, handa akong gawin ang lahat. Naiahon ko lang sa kahirapan ng pamilya ko. Salamat, tinawag mo ako sa pangalan ko, Marlon. Yan, gusto talaga yung marinig yung pangalan ko eh. Gusto ko yung tinawag sa akin ng nanay ko yan. Tako. Pero pare, speaking of maiahon, ha? Gusto mo sama ka sa akin doon sa bagong racket, pre? Anong racket yan? Akyat bahay. Dahil sa matinding kahirapan, napilitang kumapit sa patalim ang anak ni Amora at Nilo na si Gian. At sa lahat pa naman ng maaring pagkakitaan, yun pa talagang napakalaki ng tsansa kung ikay tatanga-tanga ng ending mo ay sa kulungan. Ikaw Ayun ay kung swerte ka pa. Paano? Kung ang maging kapalaran mo ay bala. Exactly, Your Honor. Mga kapatid, kung anong susunod na maging kapalaran nitong si Gian at sa kanyang mga magulang, kami po muna'y mambibitin. At sana, sa aming pagbabalik, nandyan ka pa rin. Dahil kung hindi, wala lang, sasama lang yung loob namin. Ganyan ka naman eh. Boss, Ganyan ka naman hindi eh. totoo yan. Babalik po ang sana Lord, makalipas lamang ang ilang paalala. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mga kapatid, nagbabalik po gaya po ng nasabi ang Sana Lord at ang dulang pinakikinggan po ninyo ay sinulat po ni Ginoong Krishna Senga sa direksyon ni Eric Galvez. Palakpakan natin ang ating manunulat at ang ating direktor. Ngayon naman mga kapatid, palakpakan po natin ang ating mga artista. Ang gumaganap na Gian, Fred at tatay ni Amora na walang pangalan ay si Marvel Ramirez. Sino to? Ang bumoboses naman po sa nanay ni Amora at bumoboses din kay Bheby. Sino? B-H-E-B-Y ay si Marjorie Innumerable. At ang bumoboses po kay Nilo at Marlon, walang iba kundi si Ginong Monty Repuyan. Pugi ka. Pogi talaga yon. At ang gumagana po na Amora ay walang iba kundi si Lovely Mehala. Palakpakan natin ang mahuhusay natin mga artista, mga kapatid. Teka muna, ito pa yung mga pabati natin. Ay binabati po natin si Ginoong Brian Juanillo. Hello din kay Labutz Sobrimesana at kay Lori de la Cruz. Hello po sa mga taga-Boxer Warehouse. Raymond Untalan at Cora Violeta. True. Hello din kila Che and Diggs Kasakop, Nanay Meldita ng Bacolod, Charles Lim, Ryan Roldan, si Tatay Pablo Gutierrez, ang senior citizen na taxi driver, mga kapatid. Mula Sampaloc, Maynila, Dr. Edwin Bien ng MX3 at ang piloto niya si Mr. Hamiro, first name Radley. Kuya Mel Elona, Ginong Ryan Barion, of course, matik na yon. Orly Madela Alvin Eusebio, ang SG ng Farmers Plaza, Art Rebaldo, Robel Zapanta, Ferdy, and Jojo De Leon. Ang mag-asawa mula sa Botolan, Zambales, si Tess and June Ditona, Alex Fuentes Gid, Mark Pags Pagaduan, Aldrin Bendicio at lahat ng magigiting na delivery riders kasama na dyan. Si Gerald Rojas, Ronald Eludo ng Pinyahan, Saito Hanli, of course. At ang mga taga-HMR Pioneer Technical Division at taga-Anvil Accounting Department. Kamusta po kayo? Meron ba tayo dyan? Baka naman. Magkano kailangan mo hype ka? 3 libro na yan. Mga kapatid, balikan po natin ang ating dula. Binago ng kahirapan sila Nilo at Amora. Pero hindi sa positibong paraan. Kung may mga tao na ang kahirapan ay siyang motibasyon para ang kanilang kinalalagyan ay lagpasan,
kabaligtaran ang nangyari kila Nilo at Amora. Si Nilo, naging pabayang mister, naging abusado, nalulong sa sugal, at lasenggo. At halos lahat ng kapintasan ay nakuha na niya dahil ito sa gusto niyang mapagtakpan ang kanyang kabiguan bilang padre de pamilya na walang kwenta. Habang si Amora naman ay patuloy ang pagiging matatag. Kahit papaano siguro sa kanyang mga anak na lamang. Pero paano na lamang kung ang anak nilang si Gian, nako, di ba may bagong racket. Sa lahat ng papasukin na racket, sa lahat ng pwedeng pagkakitaan, yung akyat bahay pa talaga naman, mga kapatid. Walang maglilipat. Ito na po, pagpapatuloy na po natin ang ating kwento na sinulat ni Krishna Senga dito po sa Sana Lord. Isang kandila para kay Amora. Alas 3 na ng madaling araw pero wala pa rin si Gian. Nasaan na kaya ang batang yun? Diyos ko, wala sanang nangyaring masama sa anak ko. Baka si Gian na to. Pabuksan na nga muna ang pinto. Gian, bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Alam mo ba kanina pa kita hinihintay? Sobra na ako nag-aalala sa'yo. Pasensya na po kayo, inay. Kung nalate akong umuwi. Ito po pala. Ang perang kinita ko ngayong gabi. 5,000 piso? Naku anak, ang laki nito ah. 6,000 pesos po talaga yung kinita ko. Pero yung 1,000, binili ko na po ng pagkain natin. Ito nga po, binili ko sa convenience store. Naku, ang dami nito. Sigurado akong matutuwa si Bebe pagkagising niya. Kayo nga. Mukhang di pa kayo natulog ah. Paano hindi ako makakatulog? Nag-aalala ako sa'yo. Palagi akong nagdarasal na sana hindi ka mapahamak sa trabaho mo. Salamat po, Nay. Dahil po sa mga dasal nyo, kaya hindi po ako napapahamak. Hindi ako pinababayaan ng Diyos. Di bali, Nay. Malapit ko na pong matupad yung pangako ko sa inyo ni Baby. Tandaan nyo, Ma. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo po ang inspirasyon ko. Kaya patuloy ako lumalaban sa buhay. Hello? Ako to, pre. Nistorbo ba kita? Hindi naman. Napatawag ka. Pinapasabi na ni Dexter na may akitin daw tayong bahay bukas. Mukhang madaling nakawan eh. Ano, sama ka sa amin bukas ng gabi, pre? Oo naman, sasama ako. Pero din yan. Kailangan ko pa naman yan ngayon. Sige, pre. Sasabihan ko si Dexter na sasama ka. Ay, siya nga pala. Hindi pa ba nakakalata ang mama mo na involved ka sa illegal na gawain, pre? Hindi pa naman. Pero syempre, may kutob na rin si inay. Palagi siya nag-aalala sa akin kapag wala ako sa bahay. Hindi na nga rin siya makatulog eh. Huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni inay na ganito ang trabaho ko. Dito na kayo. Oo. Saan dito na? Malapit na tayo. Dito tayo, akyat sa taas. Sige, doon. Sige. Mukhang marami tayong mananakaw dito ah. Ano ginagawa niyo rito sa bahay namin? Makakit bahay kayo, no? Hoy! Mga pare, nahuli tayo! Tukan niyo ng kutsilo para hindi makalapit sa atin, pare. Mga magnanakaw kayo! Dapat siya binabaril! Ha? Pare, tintuwa tayo na rin. Tara, takbo na tayo, dali. Dali, please. Uy, pare, si Gia na pa rin. Iwanan na natin yan, tara. Dali. Papatayin ko kayo! Mga magnanakaw kayo! Hoy! Bumalik na rito! Gian! Gian, anak ko! Gian! Bakit nangyari sa'yo to? Bakit niyo pinatay ang anak ko? Inay!
mapapatawad yung taong pumatay sa anak ko. Sinusumpa ko. Pagdudusahan niya ang pagpatay sa Kuya Gian mo. Pero sabi pa ng mga polis, kaya po napatay si Kuya Gian kasi isa siyang miyembro ng akyat bahay. Marami na din pong kaso ng pagnanakaw at pagpatay si Kuya. Hindi totoo yan. Hindi masamang tao ang kapatid mo, bebe. Nay! Sabihin na natin kumapit siya sa panalim kaya niya nagawa yung krimen na yun. Pero hindi pa rin rason yun para brutal nilang patayin ang kapatid mo. Hindi ako papayag. Lalaban ako. Magsasampa ako ng kaso laban sa pumatay sa anak ko. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ng kapatid mo ang hustisya. Mga kapatid, kakaibang Amora ang narinig natin. Ang Amora na narinig natin ay isang nanay na humihingi ng hustisya para sa kanyang anak. Alam niya na hindi rason ang pagnanakaw, hindi rason ang kahirapan upang magnakaw, upang gumawa ng krimen laban sa kapwa. Pero alam niya rin hindi rason o hindi karampatang parusa ang brutal na pagpatay sa kanyang anak. At ngayon si Amora ay hindi papayag at hindi raw titigil hanggat hindi niya makamit ang katarungan para sa kanyang anak na napaka-brutal ng katapusan. Ano-ano ngayon ang gagawin naman ni Amora? Mga kapatid, wala pong maglilipat. Parating na tayo sa exciting part at magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mga kapatid, bago tayo magpunta sa huling bahagi ng ating kwento, nais muna nating pasalamatan ang mga transmitter technicians natin. Sila Ray Santos at Milan Dones at Dino Panganiban. Kung wala sila, wala po tayong mapakikinggan, wala pong tatawid ng mga signal. True. Nais natin pasalamatan nating program assistants, Jazel Barnedo, Yuri Castor, at si Nia Bugarin. Hoy! Ano ba yan? Ang Igusuman. aga-aga nagchichismisan kayo. Charla! Ang ating researcher ay ang bagong reband na si Cathy Puliente. Hindi ka ba na-reband? Naligo ka lang. Ano raw? Niloloko mo ba ako? Hindi Oo, ganda ni Cathy ngayon kasi. Ang ating technical director ay Aray? si Joey Perez. Direct Joey. Ang minsang natawag na Joey Reyes ng ating executive producer. Ang ating studio technician ay walang iba kundi ang first name niya ay Recto. Pero ang tawag niya sa kanyang sarili ay Rico Robles. At syempre, ang idol natin na si Aaron Tolentino. Ikaw talaga. Yan po mga kapatid, ang mandirigma ng Bulacan. Ang editor ng mga drama natin mga kapatid ay si Neth Liagas. At ang producer nito ay si John Christopher Lara. Bawat pindot may tunog na lumalabas. Hindi sa anumang bahagi ng katawan, kundi sa mga buton na pinupuntirya ng mangingibig ng Paranaque Pwede na ba si yun? Erwin Ocania. Yung masaya. Opo,
masaya? Eto ka, ang masayang-masaya ngayon. Aray? Ang siguradong nagtatampisaw sa putikan ng kasalanan. Hindi pala, kasal na pala siya. Si Catherine Cristobal Maniquis, ang ating executive producer. This is ridiculous. Ako naman po, si Lord de Vera, mga kapatid. At ito na po yung huling bahagi ng ating kwento. Walang sinumang magulang ang dapat maglibing ng kanyang anak. Dahil hindi ganyan ang natural na gawi ng buhay ng tao. Pero kailangang magluksa itong si Amora sa namatay niyang anak na si Gian, na kumapit sa patalim pero punglo ang tumapos sa kanyang buhay. Hinagad ni Amora na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Pero paano na lamang kapag nalaman ni Amora kung sino ang nakapatay sa anak niya? Mga kapatid, sinasabi nila ang mga sinaunang Griego daw ay nagdarasal sa mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng kandila. Dahil ang usok daw ng kandila ay maaari, naniniwala sila, na nagdadala daw o nagbibit-bit ng mga dasal ng mga mortal patungo sa kalangitan. Sa huling bahagi ng ating kwento, may matututuhan si Amora. Malamang, maaari sabihin na ito ang sagot sa kanyang dasal. Maaari ding hindi, pero isa lang ang sigurado. May mga kaligayahan sa mundong ito na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi, kayamanan, hatol, o anuman dito sa mundo. Ito na po ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Ginoong Krishna Senga, Isang Kandila para kay Amora. Hoy! Nandito lang ba kayo para pagchismisan ng anak ko? Ano bang gagawin namin? Siguro nagkamali si Gian pero hindi siya masamang anak. Nagawa lang niya yun kasi gusto niya kaming iahon sa kahirapan. Hindi ko kukonsintihin ang anak ko pero hindi pa rin makatarungan yung nangyari sa kanya. Amora, Anong ginagawa mo dito, Hanilo? napalitaan ko yung nangyari sa anak natin. Totoo bang involved siya sa nakawan ng akyat bahay? Oo. At nalaman ko lang nung pinatay na siya. Nagulat ako, Nilo. Ang buong akala ko, sa marangal na kukuha ni Gian ang mga perang binibigay niya sa akin. Hindi pala. Bakit naman kasi hindi mo pinalaki na maayos ang anak natin? Teka, Nilo. Pumunta ka lang ba dito para sabihin yan sa akin, ha? Oh, siguro nagkulang ako bilang ina. Pero nagkulang ka pa rin bilang ama. Hindi sana mangyayari to sa anak mo. Sa anak natin. Kung hindi ka lang naging pabayang ama. Kung gumawa ka lang ng paraan doon para maiahaw ng pamilya mo sa kahirapan. Hindi sana mamamatay si Gian. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. At hindi na i-involve sa illegal. Sorry na, Amora. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting asawa, tama. Patawarin mo ako kung kinulang ako sa kumpiyansa at tapang na harapin ang buhay. Nanduwag ako eh. Kinulang ako sa diskarte. Wala akong nagawang mabuti para sa pamilya ko. Kahit magsisi pa tayong dalawa, wala na rin mangyayari. Nagawa na natin. Hindi na natin may babalik pa ang panahon.
Hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng anak natin. Amora, Nagsisisi ako at sinuway ko pa ang mga magulang ko. Kung nilabanan ko ang mga nararamdaman ko sa'yo, sana naging maganda ang buhay ko. Nagkamali ako na minahal ko ang pinsan ko. Nagkamali ako dahil naging marupok ako. Sige na, Nilo. Umalis ka na. Amora, Umalis ka na dahil hindi kita mapapatawad sa mga kasalanan mo sa amin. Amora. Umalis ka na. Teka, Umalis ka na. teka lang. Umalis ka na! Mrs., siya ang may-ari ng bahay na pinasok ng mga akyat bahay. Siya rin ang nakabaril sa anak mo. Amora, ikaw ba yan? Amora? Fred, ikaw ang nakapatay sa anak ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Bakit mo ginawa yun sa anak ko? Teka, Bakit? Amora, pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nilooban nila yung bahay ko eh. Tinangka nila ako patayin. Hindi ko intensyon na patayin ang anak mo. Pero wala ko ibang choice eh. Kung hindi ko siya binaril, ako siguro pinaglalamayan ngayon. Sa totoo lang, Amora. Matagal na kitang gusto makita pero hindi ko akalain sa ganitong sitwasyon tayo pagtatagpuin ng tandaan. Patawarin mo ako, Amora. Patawad. Nay, ito na po yung kandila. Salamat, anak. Kahapon lang inilibing ang Kuya Gian mo, pero parang taon na ang lumipas. Ay, napakabigat sa dibdib. Ang kasalanan ko lang naman, minahal ko ang sarili kong pinsan. Pero hindi ko akalain na ganito katinding pagsubok ang kaharapin ko. Anak, buti nandiyan ka sa tabi ko. Kasi kung wala ka, baka hindi ko na kinaya. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Nandito lang po ako palagi. Hindi ko po kayo iiwan. Ikaw, anak, tatanungin kita. Dapat ko bang patawarin ang tatay mo? At yung taong nakapatay sa kuya mo? Tungkol po kay Itay, patawarin niyo na po siya. Siguro nagkulang siya sa atin pero tao lang din naman siya. Hindi siya perpekto. At saka hindi na rin naman po natin kasama si Itay. Kaya bakit pa kayo magtatanim ng galit sa kanya? Kung sa bagay, may punto ka, anak. Tungkol naman po dun sa taong nakapatay kay Kuya. Naiintindihan ko rin naman po siya. Nalagay sa panganib ang buhay niya. At saka may kasalanan din naman po si Kuya kaya nangyari yun. Nagawa yun ni Gian dahil sa atin, anak. Opo, nandun na tayo. Pero Inay, nakausap niyo na rin naman po yung nakabaril sa Kuya. At humihingi na siya ng tawad sa inyo. Sa totoo lang, anak, ang hirap makamove on sa nangyari. Pero handa akong magpatawad. Kung ito ang magiging sagot para gumaan ang kalooban ko, gagawin ko. Hindi pa naman siguro huli ang lahat para makabangon ulit tayo sa pagsubok na to. Basta Inay, magdasal at magtiwala lang po tayo sa Diyos. Alam ko pong tutulungan niya tayo makabangon. Amora. Ikaw pala, Fred. Oo. Anong ginagawa mo dito? Nalaman ko kasi na dito pala nakalibing ang anak mo. Gusto ko lang mag-alay ng dasal at bulaklak para sa kanya. Salamat, Fred. Kahit na muntik nang malagay sa panganib ang buhay mo nang dahil sa anak ko, nakuha mo rin siyang patawarin. Sana mapatawad mo rin ako, Amora. Alam mo, Fred, wala kang kasalanan. Napagtanto ko na hindi ako dapat magalit sa'yo. Nagkamali ang anak ko at naiintindihan ko kung yun ang naging kabayaran niya. Pero Fred, hindi naging masamang anak si Gian sa akin. Minahal niya ako at nirespeto bilang ina. Nagawa lamang niya yun dala ng kahirapan. Amora, hindi pa naman huli ang lahat para magsimula tayong dalawa.
handa ko kayong tulungan ng anak mo na makabangon ulit. Kung hindi ako nakakasagabal sa'yo, edi, sige. Hindi man naging maganda muli natin pagkikita pero handa akong gawin ang lahat para makabawi ako sa kasalanan ko sa iyo at sa anak mo. Magsisinti ako ng kandila sa harapan ng bahay namin dahil birthday niya ni Gian. Ayan. Gian, kung nasan ka man anak, maraming salamat kasi alam kong tinulungan mo akong magpatawad. Pinatawad ko na ang ama mo at si Fred. Si Fred, sa kabila ng nangyari, naging kaibigan ko at tinulungan niya kami ng kapatid mo na makabangon ulit. Anak, tandaan mo mahal na mahal kita. Hinding-hindi kita makakalimutan. Amora? Amora? Ikaw pala, Nilo. Nagsindi lang pala ako ng kandila para sa birthday ng anak natin ngayong araw. Kaya ako pumunta dito para samahan kayo sa birthday ni Gian eh. Eto, may dala akong pagkain. Salamat. Halika, pasok tayo sa loob. Masaya naman ako at nakabangon na kayo ni Baby. Akala ko nga habang buhay na akong magdurusa sa kahirapan. Pero eto, binigyan ako ng tsansa. Nagtatrabaho na ako ngayon bilang supervisor sa isang factory. Si Bebs naman, ayun, natanggap sa mall bilang cashier. At kasisimula pa lang niya. Masaya ako marinig yan mula sa inyo. O ikaw, kamusta ka na? Eto, marami na rin nagbago sa buhay ko. Namasada ako ng tricycle noong una. Hanggang sa napasok ako bilang staff sa isang warehouse ng mga pagkain. At bago ako pumunta dito, ayun, napromote din ako ng supervisor. Nagsipag kasi ako sa trabaho kaya umasenso na rin kahit kaunti. Kaya mo naman pala eh. Bakit hindi mo yan ginawa noon? Amora, inaamin ko, naging pabaya akong asawa at ama sa inyo. Pero nung umalis kayo, doon ko na-realize lahat ng kamaliang nagawa ko sa buhay. Nakonsensya ako sa kawalan ko ng pagsisikap at sobra ko kayo na-miss ni Gian. Grabe, ang hirap palang mabuhay na mag-isa. Nilo. Sana, Amora, makuha niyo akong patawarin ni Baby. Bumalik na rin kayo sa akin. Pinapangako ko sa inyo. Magiging mabuti na ang buhay niyo sa akin. Ha? Hindi ko na kayo pababayaan. Sige na. Nilo. Pinapatawad na kita. Pero hindi na ako babalik sa'yo. Dahil sa simula pa lang, alam naman nating mali ang relasyon natin, di ba? Kaya naman nating maging magkaibigan. Pero pasensya ka na kung hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Sige. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto kita, Amora. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Sana ikaw rin, Nilo. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Makikita mo rin ang totoo mong pag-ibig at pag-asenso. Magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo. At hindi niya tayo kailanman pababayaan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo